manatili na po tayo nakatayo at tayo ay dumalo sa nanging itinuro sa atin ng ating Panginoong Yesus. At kasunod na ito ng Salmo 91. Manatili na rin po tayo sapagkat tayo po ay nadamo na sa pinakataas ng pagsamba at ang gagamitin ng Panginoon, daluyan ng kanyang mga salita, ang ating minamahal na Reverend. Mula ang ating pula paroko, Padre Javier Mercado. Huwebes, ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sasama-sama natin ipagdiriwang ang banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang laluni ng ating tagapagpatuloy. Ang pasasalamat ni Emma Javier at pamilya, Mirna Manuel at pamilya, Judith Ramirez at pamilya, Rosabella Abuluan at pamilya, Luz Vinita Bianco at pamilya, Florencia Esmelia at pamilya, Ernie Paglia at pamilya, Vivian San Agustin at pamilya, Rosemary Morelos at pamilya, Norma Morelos at pamilya, Mercedita Santos, Jeffrey Tolentino, Arnold Rocco, Reynaldo Morales, Manny Custudio, Rakita Santos, Jonah, Boy Rocco, Mirna Villanueva, Danilo Santos at pamilya, Shane Arroyo at pamilya, Emma Luis at pamilya, Nino Payumo at pamilya, Consuelo Bacre at pamilya, Susan Gatchalian at pamilya, Lea Magdalena at pamilya, Venus de la Cruz at pamilya, Yolanda Hilario at pamilya, Vicky Hipolito at pamilya, Ella Paradiso at pamilya, Mercy Morelos at pamilya, Lucila Cataras at pamilya, Leslie Esteban at pamilya, Helen Morelos at pamilya, Priscilla Mateo at pamilya, Emily Alfonso at pamilya, Yoli Santos at pamilya, Cecil Esteban at pamilya, Lalay at pamilya, Bonnie Pagaling at pamilya, Elsie Eno at pamilya, Mirna Lopez at pamilya, Jose at Marina Sacral, Rosita Delino at pamilya, Lourdes Padilla at pamilya, Ferdita Santos at pamilya, Ferdy Padilla at pamilya, Doris Villanon at pamilya, Nora de los Santos at pamilya, Virgil Yohaco at pamilya, Yolet Mendoza at pamilya, Arlene Olaita at pamilya, Emma Bonita at pamilya, Melvin San Pedro at pamilya, Carol De Castro at pamilya, Mary Torre at pamilya, Imelda Nagila
Natividad at pamilya, Eric Teodoro at pamilya, Dai Karina at pamilya, Venus Tomate at pamilya, Josephine Raque at pamilya, Susan and Annie, Maria Priliana at pamilya, Ena Cabunante at pamilya, Corazon Tugade at pamilya, Susan Nayora at pamilya, Jenny Rieras, Freddy and Vilma Magalinan, Flor Villalon at pamilya, Marilu Agsaway at pamilya, Lisa Acanto Lopez at pamilya, Flores Villanueva at pamilya, Cecilia and Fanny, Quinteño at Calyon, Darren Tortilla at pamilya, Linda Romero at pamilya, Annalyn Alivio at pamilya, Mary Ann Calyon, Vicky Santos, Baby Hernandez, Jose and Marina Sactaran, Ola at Mangel Largo at pamilya, Napoleon and Cristina Baca, Lydia Burgos at pamilya, Dada Arnaldo at pamilya, Fidel Morelos Jr. at pamilya, Yolanda Trinidad at pamilya, Maricel Sanchez at pamilya, Yoli Ignacio at pamilya, Nora Sayo at pamilya, at Romeo Matayo at pamilya. Para sa arawan ni Ace Culibal, Heidi Culibal, Nora Ida Santos, Rosemary Morelos, Alvin Morelos, Princess Alice Paglia, at Rita Sarnecos. Ipanalangin natin ang natatanging kaibigan, Tina Rina Pistares, Arbel at Tito Perez, Fatima Morales at Perez, Reginald and Samantha Lee, Perez and Fanny, Maria Cristina Perez and Fanny, Gloria Roque and Fanny, Hershey and Terry Salvana, Hasmin and Riano Fanny, Jeffrey Santos at Elisa Fanny. Magsitayo po ako. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpapagkalsa ng Espiritu Santo naway laging sumainin. At sumayin. Mga kapatid, sa pag-aaral natin ang banal ng Santo, ngayong pinunit pinagdiriwang ang ikarapulimang anibersaryo ng inyong kadakilan at pamilya. Sa pagpapasalamat natin sa Panginoon, pagpasalin natin, managpapan natin ang ating tungkulin bilang bahagi ng katawan at wata ng Panginoon. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, aminin muna natin ang pagsihan ang mga nagpulong sa sama-sama, kasalin natin
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nag-asa na sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patuwagin tayo sa ating mga kasalanan, at pagkabayan tayo sa buhay ng Panginoon. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob natin namin ikagalap ang muling pagkabuhay ng inyong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalan hanggan. Amen. Magsipo po. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang ito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawa si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakatira sapagkat sila magpalawak ng toro tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pagpamulan, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buong niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y sa lumating nila at daigdig, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang dalon bilang babala sa kanila. Sinabi niya, kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahama. Hindi ko na sabutin iyon. Mula ngayon tutuwa ako sa mga hindi. Kaya tumalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Dionysius, isang taong may takot sa Diyos. Karating ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at napaginggan ang marami sa mga taga-Korinto nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umabot ng bagong awit at sa poong ay itanay. Pagkatyaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunan. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangat na tagumpay. Tugon, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya nalinang naghayag sa harap ng mga bansay na mayamang pagligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tugon, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag.
Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na pumili sa pag-awit. Tugon, Panginoong nagligtas sa tanang bansay na alam. Ngayon hindi ko ilukida, babalik akong talaga, matuloy na ilan. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako inyong makikita ulit." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabi, "Kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon ay makikita ulit?" Sabi pa niya, "Sapagkat ako'y paroroon sa Ama." Ano kaya ibig sabihin ng kaunting panahon na lang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nila magtanong, kaya sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na niyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako yung makikita ulit." Sinasabi ko sa inyo, tatamis kayo at magdadalamhati, ngunit magdadalang ang sanlibutan. Magtitinig kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ako ay nasa namin pagod ang taus-puso pagbati sa pagsabi ng itong pinagiging magkawang pagkikal bilang isang pamilya ng Diyos sa sanay na personal dito sa ating barangay. Nararapat-tamang na tayo magpasalamat sapagkat kung may mga samahan mga nagkakagal ay hindi ka sa sila ay magkakal. Ang ating buhay natin nakasalalay sa biyaya ng Diyos. Kaya masagot na lahat ng ating achievement. Dapat kilalanin natin ang pag-Diyos na magandang loob ng Diyos na biyaya ng Diyos. At sa ating akong pag-ibigay, dalawang bagay ang nais ko bigyan natin ang pansin. Una na, yung kami ang pakistaman ng pagkakil sa langit ng Panginoon. Kung bibilangin natin ang mga araw, ngayon ang ika-apatong araw mula ng muli mabuhay ang Panginoon. Kaya dapat namin ang daliwang na asensyon. Pero sa kapagtulutan ng Santo Papa, ito ay pinagpaliban natin hanggang sa libong araw nito. At sa ngayon,
maraming tao na makadadali sa pagdibang at makababahagi sa kanilang pagpapala. So, hindi natin ang pag-ibig o pahagyaw ng pamilyan at pagkakit sa namin ng Panginoon. So, ito yung pinakapaulitan na tuluyan ng pag-ibig na ating Panginoon. Ang sinasabi, oo, ang siya'y magbabalik sa rin ng kanyang mga. Siya'y pulasama sa rin ng mga para tayo ay kanyang ligtas. At ngayong nagpapadala niya ang kanyang misyon, tapos na ang kanyang pagkiral sa gitna natin. Pero ano ang pagkiral ng Panginoon? Yan yung pagkiral niya sa pamamagitan ng katawang lupa na nakamit niya mula kay Maria. So yung katawang lupa yun ang nagtatapos na kumiral sa piling natin. So maglalaho na, hindi natin makikipagin ang katawang ito na nanggaling kay Maria. Pero, siya patuloy pa rin pagkiling at kumikilos sa gitna natin sa pagpapalitan naman ng isang bagong katawan. At ganun pinunod natin sa sulat ang katawang mistiko ni Kristo, the mystical body of Christ. Ito'y pinutukoy ni San Pablo. Tayo ang simbahan, ang makabuhay tayo sa pamamagitan natin sa Jesus ay namubuhay pa rin sa piling ng Santa Panginoon. At sa pamamagitan ng kapuluhan ng mga mananampalataya, ay pagpapatuloy niya Jesus ang misyon. Oo, napatulan niya ang katulusan. Ang kailangan lamang ipalagana ang biyaya ng katulusan. Kaya natin paano sa paglubog ng Espiritu Santo nagkatawang tao ang verbo ng Diyos. Ganun din naman, pagbaba ng Espiritu Santo, lalantad ang Santa Iglesia para kanyang simulan ang kanyang misyon ay paglaganap ang tubig nila. Kaya nasa sa ating mga kamay, kung ang biyaya nito ay lalagana at makakarating sa maraming tao. So yan ang ibig sabihin ng Ascension. Totoo na siya mawawala na sa ating pagtingin, pero siya pag natin sa ibang pagtingin. Kaya napakaganda nila ni Michael Roy. Yung kanyang prayer at Sunday evening. Kasi sinabi niya, God gives our lips to continuous preaching. God gives our hands to continuous blessing. God gives our body to continuous suffering. And God gives our heart to continuous love. Kailangan daw ng Diyos ang ating mga nabi para ipagpatuloy ang kanyang pangalan. Kailangan niya ang ating mga kamay upang ipagpatuloy ang pagpapaspas. Kailangan niya ang ating katawan upang ipagpatuloy ang pagpapasakit. At kailangan ang ating mga puso para ipagpatuloy niya ang pagpapasakit. Kaya yan ang palikat ng misyon ng Santa Iglesia. Kung tayo makikipagtulungan sa biyaya ng Diyos at naganap sa ating misyon, ang kaligtasan ay patuloy na nagpapalagan natin sa mas maraming tao. Kaya nga yung ating pagbilan bilang isang pamilya o bilang isang brotherhood, hindi lang ang kanyang dilipot-tipon para muli siya pasalamatan. Kasi po, yan ang nagdala sa Lekapula sa mga tinatawag na charismatic communities. Tayo kabilang sa ngayon, charismatic community. Mas
masira tayo sa pagtuturo, sa pag-awit. Hindi mas minakasama, pero hindi lang ito ang dahilan ng ating pagkita. So, kinakailangan ipagtulog natin ang ating mga labi ng Dito ni Jesus. Hindi lang ang pari na nag-iisa, hindi lang ang inyong guest speaker na nagbabahagi sa inyo ng bagong kaalaman. Ang bawat isa sa atin ay magpapaging labi ng Panginoon. Kaya nga dito makita nyo ang halaga ng pagpipili, ng pagpinawa. Lahat ng ating napagpulan at napagawaan, hindi dapat dapat ito hubog sa ating pagkatao. Dapat ito rin iparapin natin sa kaya na makita natin ang tawag ng mga pagulan. Matapos sila'y magsimba, yung kanilang mga anak, pinipito. Eh, di ba kasama na sila sa simbahan? Oo. Pero ang bala, ang mga bata, lalo na laro. Likat ng tina. Ang mga kabataan nasa simbahan, text mo rin ang text. Eh, kaya ba ng mga pagulan yun? Review. Ganda. Pamilya ng bahay, sabi na kayo pag-ibang text. Ano ba latest sa kapitbahay natin? Ano ba latest sa pelikula? Ang talaga ano ba latest sa sinabi ng Bible? Yun ang maganda. So, dapat palagi ninyo ang inyong narinig na ibabahagi ninyo ang inyong narinig. Pag-iba natin mga kamay, kailangan natin, kailangan dito ng Diyos para pagpatuloy ang pagbabasbas. Pwede din basbas ng krus. Ang kamay sa paggamit sa tamang paraan, gagamitin natin sa kabulian. Halimbawa, kabulian na ito ang pagbabasbas na ginagawa ng Diyos sa ating kapwa. Kailangan ng ating pagkawan para pagpatuloy ang pagpapakasakit. Hindi pagpapakasakit na ginawa ng mga nagpapalitensya noong Semana Santa. Sabi ko na, kung ay talaga yung gusto magpapasakit, hindi sa ganong paraan. Pwede naman kailangan ng daspan at walis. Linis nila yung karne, linis nila yung bakul ng kapitbahay nila. Maglinis sila. Hindi masigit yung pagpapasakit. O di kaya, magkain sila na, kumain sila ng overtime, at pagpipilita sila ng dagdag na alaga, ayun, dalaw nila, yung mga nasa pilitan, yung mga nasa hospital, yun ang pagpapasakit, yung magdagdag tubo na. Hindi sa lahat, kailangan ng ating puso. Sapagat ang puso ng tao ang siyang lukat ng Diyos sa lupa. Kailangan na ang Kristiyano na nagmamahal. Yung mga Kristiyano na nagmamahal ko ang kanyang sa mga. So yun ang asensyon, no? Nagtapos na ang Santo. Isa na sa na pumikilos sa ibang ano. Nagtapos ng katawang lupa mula kay Maria ay naman isang nagwabang katawan at yan ang Santa Iglesia. Pangalawa, umabuhay dito sa Evangelyo. Na dito na ay maliwaga, naging palay sila, nakagugulo, nakapigilit na isip, yung pinagin ni Jesus. Kaunting pa lang na lamang at hindi na niyo ako makikita. At kaunting pa lang na uli, makikita niyo ako muli. So yun ang hindi nila makagawaan. Sabagat ito yung mga pananalita na pinagin ni Jesus sa mga magunan. Na dito sa kanyang pamamaalam ay hindi
Tinutulad ni Jesus ang mga dagat kung ano ang mangyayari. Ayaw nang mabigla ang mga ito. Pero sabi na natin, hindi madaling agam pag-uusap. At ito ay may dalawang level ng pag-unawa. Ang unang level, before the passion. Before. Nung gabi, sa uling una, tinutuloy niya yung kanyang pagpapakasa. Kaunting panahon na lang. At yun na yung gabi yun, itinuloy nilang makikita si Jesus. Susunod makikita, nakabalibay na sa krus. At tuloy ang pinili. O panahon na lang, hindi na ako makikita. Bakit? Sapagkat gagawin niya ang pag-aalay ng sana. Pero, ang tiniyak niya, ngunit, kaunting panahon pa muli, at makikita ako muli. At yun yung pangako ng muling pagkakuhan. So, yun yung unang niya, bago magpapasabi. Tinukoy na niya, mababawas. Pero, makikitang kaya Panginoon na nakapiling pa nila sa loob ng 40 days at tapos ng 40 days saka sila tuluyan ng 20 days. Dahil na natin namin yung pagkaya natin nila na kapag may namatay before 40 days. At pinagtatanong na kaya ito ba pinilangin yung 40 days? Iba sa sulit, ito sa sandaling mamatay, kumila ka na ba? 24 pounds. Sasabihin mo matatag, mali. Kailangan, pagkatapos ng ikatlong gabi. 40 days. May tumututo, hindi. Matapos yung libing. Ano nga ba? Ang sagot ko, sabi sila may tituloso eh. Saan ka magsisimula ayaw? Mawawagin ang mahalaga na kinakina. Mahalaga. Eh kami lang mga kapatid. Namatay ang tatay 2021. Ang buyak 2022. Ang nanay 2023. Hindi namin ay pagdiwang eksakto sa araw ng Pagkakes natin. Ako na, pagkatapat ng linggo, ay hindi ako maasahan namin, may parokya ako. Ang sagot, baka magalit na pagkatapat. Ang sagot ko, magkakalit yun, pagkat pinalitan natin. Ano mga ginagawa sa 40 days, nakakain na ng bago. Di ba, no? Tingnan ninyo, pag sa 40 days sa mga pusa, dansa ang bisita, ano ang pinunta? Pagkain! Pinagalaga ang pinagpusa. Ay sabi ko, si 40 days pagkasalit, pag-ibisan ko. Ayun, umaratay ng araw na hindi tayo sama-sama tayo kumain para tukain. Kaya kaya ng 40 days, ay tanong nila, so, yun ang unang paraan. Si Jesus ay mawawala sa kanilang paningin sapagkat siya magpapapakasabi ng mga magagawin. Pero kung hindi manong pa, at siya hindi makikita sa kanilang. Yun ang unang. Pero pangalawang lantas, kaya ito ang ating pagbasa ngayong ika-4 araw mula ng simpiling na buhay, may bagong dimension. Kaunting panahon na lamang, hindi na ako makikita bakit sapagkat si Makiyak na sa langit. At kaunting panahon pa muli, makikita ko ulit. Kailan yun? Kailan? Magkamatay kayo. Di ba? Magkamatay kayo. Bishop Saul.
nung siya ay nasa excess crime, siyang doon sa akin, isang hapon, makapag sa visa rin naman siya. Nakita siya sa bata, nakakwento niya. At noong masaya na sila na nagkwentuhan, sinunod na yung bata. Sabi niya sa bata, "Boy, pagkat ng bae, ang mga bae, ay makakarating na namin." Kasi kung yung bata, makakabalik yung makakarating na namin. Pasok. Kung bukod sa pagpapababae, iwas ako sa mga kasamaan. Ay, kalilitan kasalanan, iwas ako. Makakarating na ako ng langit. Isip ko. O sige, bukod sa pagpapabalitan, pag-iwas sa masama, gagamitin ko ang aking kakayahan para turuan ng kabutihan. Ay siguro naman makakarating ako ng langit. At kung bakit hindi kami? Dapat na ulit, tinanong yung bata. Ay dapat akong gawin para ako makarating ng langit. At hindi ng bata sinabi, mamakain ka ng totoo ba, di ba? Hanggang iniwan ng katawan ng ito, hindi na makakarating ng langit. Kaya nasabi ni Jesus, pagting panahon na lang, hindi nyo na ako makikita. Pero pagting panahon pa, makikita nyo ako. Kaya naman, kung nasa lahat na makarating. Pero tiyakin ninyo. Tiyakin ninyo, kayo ay babae, kayo ay iwas sa kasalanan, at kayo mga kabutan para nyo makita. Eh pag hindi, ay tuloy hindi nyo na makikita. Bakit siya? So, paano pa natin sa makikita? Bukod sa ating pagkamatay, dito nasa salamin na ang kanyang hindi pagkamatay. Sa pagkakailan pangako, at yan ang pinakalan natin dito, nasa wakas ng panahon, siya muli magbabalik bilang buo ng isang katauhan. Makikita siya muli. At yun sa bagay na dapat natin makikita siya muli. Makikita muli, kapag kayo muli sa mundo ito, makikita siya muli sa kanyang pagkakabalik. Kaya naman ito, makaahapta ang pagpapalik ni Jesus. Pero bakit? Kasi meron isang scientist na nagsabi kung araw pinag-aari sa dito na hindi lamang global warming. Ano na ngayon? Global boiling. Kumukulo na ang mundo. Kaya magsabi, kung araw pinag-aari na Earth ay inhabitable Earth. Hindi na mabubuhay ang sima sa mundo. Bakit? Dahil sa sobrang init. Alay na ito magkalang ng pagpapagod ng Jesus. Sapagkat siya na rin nagsabi, walang sino man na nakaalam ito kundi ang pangalan. Pero kung kailan man yung muling pagbabalik, walang malagayan. Ang iyakinan natin, makasisiguro tayo, makikita natin siya. At yan ang ating misyon. Hindi lamang bilang katawang misiko, ipahitulog natin tayo pagiging instrumento, si Jesus ay makakakipos. Kung hindi ganun din naman, ito natin, nasa ating pagkalat ng misyon, sa pagsisiguro natin mabuhay ay sa kanyang akal. At yan natin, siya ay nakikita. Mga kapatid, pinihandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan.
Dalangin natin na lagi tayo pumasok sa Kanya at ito'y tutugon, Panginoon, pinili mo ang aming Panginoon. Ang simbahan, naway buong kapal na magpaloob at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo, manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga nabubuhay sa pangulihan at dalanghan, naway makaranas ng makapagpapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga nalulungkot o naninikat, naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan ang lakas ng Kristong muling mabuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga lumaon na lakas sa Panginoon, naway makatagpo ang malulubos na napakasakit para sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Talibin po natin ilakad ang iba pang mga pangangailangan, palapit ng intensyon ng ating mga tagapagpangkilig, pagkasal natin ang ibayo ng puso ng kaya ng Diyos, na sa gayon ay marating natin ang ating silver anniversary. Ang maraming puspos ng kabutihan at pag-ibig, kung kaya mo nang may kabat ang iyong bayan, dahil sa kanilang mga pagkukulang, tulungan sila sa mga hinaharap nilang pagsubok at hayaan lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hilig namin ito sa pamamagitan ng Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga alay at ang ating pamumuhay ay kalugdan ng Diyos ang mga kapangyarihan. Kagaginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan
ang aming mga panalangin kalapit ng aking mga alay, upang ang pinagdapat namin dalisay ay maging marapat makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, hanggang sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Harapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumugo sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ka ng mong pinalugdan. Ito ang nilugati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang gambana at pawing naghahandog sa kami ng lupang handog na itinubod. Kaya ay sana mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalamitan, kami nagbubunti sa iyong palagulan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makakaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinag-hati-hati niya yun. Iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung dati ko at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, ginawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, bigyan niya ang sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung dati ko at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan. Ang aking dugo ay bubos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpunin natin ang misteryo ng pananampalataya.
pagkabuhay ng iyong anak. Kaya pinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amanin natin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, Fidelis naming Obispo at ng kanang palagunan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin at dahil natin pag-asa sila'y mabubuhay, lalo na ang pinagtutukulan namin ng pagdananisang ito. Kaawaan sila'y patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan na patindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahanapir Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak ng Panginoong Yeso Cristo. Sa pamamagitan ng Cristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Pagsama-samahin natin ang ating mga kahilingan at panalangin at buong pag-ibig natin ulitin ang Panginoon. Pagkalabang kami ng kapayapaan araw-araw, patawagin sa aming kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo.
Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at pag-asa, at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. Magbatian kahit maghangad ang kapayapaan sa isa't isa. Na naging katubusan natin mula sa kasalanan at walang hanggang kapahamakan. Kapagin natin siya ng buong pagmamahal. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ka.
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin at pagpalay kay lahat na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mahalin tayo sa kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkod. Salamat sa Diyos.